Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. World Service. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programa ng Radyo Pilipinas World Service, ang Discarding Wise. Layon ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas. Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at saka tagapanood ng Discarding Wise. Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan bahagyang lumakas ang piso kontra sa dolyar pagkaraan bumaba ang inflation sa 6.8% nitong Mayo at tumaas ng halos 12% ang kabuuang assets ng Philippine banking system nitong Abril. Bukod dyan, bumagsak sa pinakamababang antas sa loob ng 16 na buwan ang Gross International Reserves o GIR ng Pilipinas nitong Mayo. At sa ikalawang bahagi ng ating programa sa ating segmentong Alkansaya, ano pa kaya ang maaari nating gawin para madagdagan ang ating budget? Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, good news muna. Bahagyang gumaan ang inflation ng bansa nitong Mayo matapos bumaba ang headline inflation sa 6.8% mula sa 7.2% noong Abril. Bagamat nananatiling mataas ang presyo ng mga bilihin, nagbibigay ito ng konting ginhawa sa mga consumer na ilang buwan nang humaharap sa sunod-sunod na pagtaas sa gastos. Mula Enero hanggang Mayo, nasa 4.5% ang average inflation, mas mataas pa rin sa target ng pamahalaan. Noong Mayo 2025, nasa 1.3% lamang ang inflation. Patunay kung gaano kabilis ang pag-akyat ng presyo sa nakalipas na taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pinakamalaking dahilan ng pagbagal ng inflation ay ang transport sector, kung saan bumagal ang pagtaas ng presyo sa 16.2% mula 21.4% noong Abril. Kaugnay nito, bahagyang pagbaba ng presyo ng langis at mas kontroladong paggalaw ng pamasahe, isang ginhawa para sa mga commuter at sektor ng logistics. Magandang balita ito, pero ano kaya ang dahilan kung bakit nananatiling mataas ang inflation kahit bumagal ito noong Mayo, Jonas? Talagang kung makikita natin, hindi pa rin bumabalik sa tamang presyo o kumbaga sa presyo bago magkagera ang langis, no? So isa 'yan sa mga malaking kumbaga bakit hindi bumababa ng sobra yung inflation. Kasi hindi pa tayo bumabalik doon sa
presyo na nag-umpisa yung gera, Mm. bago nag-umpisa yung gera, at saka yung ating piso ay nasa 61 levels pa, no? Oo nga. Kung maaalala natin, tayo ay nasa mga 59 59. 70, no? Mm. Nung bagong magkagera. Mhm. So medyo may konting adjustment pa, pero isang isang magandang senyales 'yan na talagang ang nangyayaring inflation sa atin ay imported. Mhm. 60% ng problema natin galing sa panglabas. So Oo. yung nararamdaman natin na medyo mataas pa, yan yung 40%. Hmm, mm. Ano kaya ang inaasahang magiging tugon ng Bangko Sentral sa patuloy na mataas na inflation? Magtataas kaya ang BSP ng interest rates? Kung matatandaan mo sa ating mga dating kwentuhan, ano, Mm. tinataya natin na baka magtaas ng 50 basis points Mhm. hanggang 75 Mm. kung mataas nga ang inflation. Oo. Dahil nga bumaba, parang lumiliit yung expectation na magiging 50 basis points. So Mm. ako, nakikita ko baka 25 basis point na lang Mm. at hindi na yung mga medyo malalaki na 50 to 75. Hmm. Meron pa ring mga senyales na kailangan itaas ang interest rate. Oo. Siguro nandun pa rin tayo sa hanggang 5.75 bago magsarado ang taon, Hmm. pero hindi na yung jumbo. Kumbaga, biglang 50 basis points. Kailangan lang siguro ngayon 25 sa Hmm. June 18. Ito. Oo, sa June So, 18. ngayon, dahil hindi lang sa tulad ng nasabi mo, ano, ang Mm. yung year to date j- mula Enero hanggang Mayo 4.5% dahil Correct, lampas oo. sa 4% ng central bank. Mm. So kailangan talaga magtaas pa ang central bank para ma-contain yung inflation. Yun. Pero may posibilidad ba na bumalik sa target range na 2 to 4% ang inflation bago matapos ang taon? Pwede naman, depende yan sa galaw ng langis. Ayun, Dahil ganun nga pa rin. ngayon Oo. talagang nag-stall na yung peace talks. May Mm. konting nanggirian ulit, kaya hindi natin masasabi na hindi na ulit tataas yung langis. Mm. So yan ang mga inaabangan natin ngayon. Okay. Ito, no, isa pang magandang balita, mas mabilis ang pag-angat ng manufacturing output ng bansa nitong Abril. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Tumaas sa 12% ang Volume of Production Index o VOPI, mas mataas kaysa 10.2% noong Marso at malayo sa 2.4% contraction sa kaparehong buwan noong nakarang taon. Mula Enero hanggang Abril, nasa 6.8% ang average VOPI growth. Ayon sa PSA, malaking dahilan ng pagbilis ang 52.7% na pagtaas sa produksyon ng coke at refined petroleum products matapos itong bumagsak noong Marso. Ipinapakita ng datos na nag-front-load ang maraming manufacturers upang maagapan ang tumataas na gastos dulot ng tensyon sa Middle East. Ano sa tingin mo, Jonas, magiging agresibo kaya ang mga kumpanya at magpapalawak kaya sila ng operasyon o tipong wait and see muna dahil sa global uncertainties? Kung titingnan natin ang manufacturing, dahil maraming raw materials niyan ay imported, Mhm. talagang kumbaga gusto nila unahan ang pagtaas ng presyo. Sa Ngunit bagay. dahil nakita na natin yung datos ng Mayo, Mm-mm. baka medyo kumbaga pumina sila ng konti. Mm. Pero kung yung mga nakakausap ko, talaga magtutuloy-tuloy pa rin sila ng produksyon kasi Mm. habang mababa yung presyo, 'di ba? Oo, Lalo na tama. bumaba yung inflation. Sige, at para makatipid ako kung biglang tumaas yung presyo dahil marami pa ring kumbaga yung geopolitical tensions Mm. kumbaga yan yung isa sa mga rason ba't hindi ka makatulog kung ikaw isang negosyante kasi baka yung inimport mo Oo. mas mahal kaysa nung isang buwan, 'di ba? Mm.
Yun. So, okay, diretso na tayo, no? Nagtapos ang linggo sa mas matatag na piso matapos itong lumakas kontra sa dolyar nitong Biyernes, kasunod ng mas mabagal sa inaasahang inflation nitong Mayo. Sumara ang local currency sa 61 pesos and 47 centavos kada dolyar o pag-angat ng 15.5 centavos mula sa 61 pesos and 63 centavos noong Huwebes. Ayon sa mga ekonomista, nagbigay suporta sa piso ang better than expected local inflation data na nagpasigla sa sentiment ng merkado. Ano ang nakikitang susunod na factors na maaring magpahina o magpalakas muli sa piso sa mga darating na linggo, Jonas? Well, yung unang-una talaga dahil nga nung lumabas ang datos tungkol sa inflation, lahat talaga ang tingin lalakas talaga na o bibilis ang inflation ng mga at least 7.5, 7.8%. Alam mo naman yan ang aking forecast, no? Kahit ako nasupresa ako nung biglang naging 6.8. Pero yun nga dahil nga 60% ng ating inflation is imported at bumaba yung presyo ng langis, no? Isa yan sa mga factor na tinitingnan ng lahat na baka magtuloy-tuloy, no? Ngunit sa mga panahon ngayon, nagkaroon na naman ng konting away si US tsaka si Iran, may mga attacks. So ang kinakatakot lang diyan baka bumalik yung presyo ng langis. Ngayon, yung sumunod, bumabalik na naman si Pangulong Trump ng kanyang tariffs, no? Siyempre, ang tariffs nakakadagdag gastos na naman yan sa mga pag nag-i-import. Bumaba nga yung presyo ng langis. Baka naman dahil sa taripa, may mga bansa na maapektuhan, lalo na sa mga presyo, no? Ngayon, isa sa mga pwedeng lalo pang humina ang piso ay yung presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan, no? Yan ay medyo tumaas, lalo na ngayon maraming nagsasabing mga scientist na baka magkaroon ng super El Nino. Parang tinataya nila na parang nasa over 80% or 89%, pag hindi ako nagkakamali, ang probability na magkaroon ng super El Nino. Kaya yan yung isa sa mga, kumbaga parang pinag-uusapan ng mga ekonomista, anong mangyayari sa galaw ng piso. Kasi kung yung mga ibang kumpanya, although meron tayong mga government to government, no, lalo na sa Vietnam at Thailand, meron tayong mga agreements na magsusupply sila sa atin. Pero siyempre, alam mo naman kahit sinong gobyerno uunahin niya mga tao niya. 'Di ba? Kaya kailangan pag-tingin natin ang ating produksyon ng o pagtatanim natin ng palay, ano? Yun. So, kumbaga, parang ngayon, pantay lang yung tingin natin na lalakas ang piso kung magtataas ang PSP ng at least 25. Ngunit sa palagay ko, alam na ng merkado na kung 25, hindi na masyadong gagalaw yung kumbaga kung nasaan yung peso. Kumbaga ngayon, kahit humina na yung pressure na tumaas yung oil prices, kumbaga yung uncertainty, ang nangyayari, yung mga negosyante naka-wait and see. So ngayon, kahit yung galaw ng stock market at galaw ng piso, nandun lang. Kumbaga parang nasa 61.30 tayo, ang high side siguro, or yung paghina, mga 61.80, yun ang bagong high natin or bagong paghina ng piso, yan ang naging record low, no, yung 61.80. So nandyan lang tayo, tapos yung stock market nasa 5.8 hanggang siguro 6,000. So unless sige. So kung may bagong news na sobrang ganda, ngayon nakikita na natin na parang medyo na break na natin yung almost 10 weeks na maraming negative, no? Ngayon nakikita natin may mga positive na katulad
yung pagtaas ng asset ng Bangko Sentral, no? Oo. Yung bank asset, no? Mm. Dahil yan nung mga dating nung isang taon maraming ginawang cut ang central bank. Mm. So merong mga napautang yung mga bangko kaya may kumbaga ngayon dahil biglang tumaas interest rate, meron silang kita. Mm. Ngayon, kaya very cautious kumbaga yung central bank kung anong gagawin niya, kung bigla siyang magtaas o bigla siyang o maliit lang yung kanyang itataas. Mm. So talagang ngayon kung ikaw yung nasa Bangko Sentral, pag-iisipan mo ng mabuti. Oo. Kasi siyempre ang mga ekonomista na nasa pribadong sektor, nakikita nila talaga pag tumaas yung presyo, hinto yung gastos ng mga mamamayan natin, ano? Mm. So talagang nakikita nila kung ano yung biglang kumpas ng gastos ng mga nasa labas. So ngayon medyo kumbaga nakahinga tayong lahat, nakatawid tayo ng summer pero mainit pa rin, Oo. no? So kumbaga medyo yung pressure mo sa kuryente dapat bumaba, Oo, tama. di ba? Oo. Pero siyempre yung mga ibang bagay tulad na napag-usapan natin sa palay, yan yung mga medyo kailangan kumbaga ngayon pa lang pag-usapan na natin anong mga gagawin natin pag dumating yang El Nino. super El Nino Oo. na yan, ano? Oo. Pero ito no, nakakabuti ba yung paggalaw ng exchange rate para sa mga exporters at yung pamilya ng OFWs? Ay oo, talagang alam mo, yan yung kumbaga sa tulad ko, ako tinitingnan ko yung positive impact ng paghina ng piso. Okay. No? Mm. Dahil sa paghina ng piso, unang-una, nagmumukhang mura tayo sa mga mata ng mga dayuhan. Lalo na yung mga nasa tourism, yung mga turista. 'Di ba? Meron tayong bagong ginawang agreement sa China, 'di ba? Parang pag 14 days wala na silang visa, 'di ba? Oo nga. Kasi gusto natin silang ma-attract bumalik sa Pilipinas, Correct. 'di ba? Oo. Para ngayon malaki yung gastos nila sa isang araw. Gusto natin palakihin ng kumbaga ngayon nasa mga $300 to $500 ang gastos ng isang turista. Kung may 14 days ka na nandito, siguro naman dati kasi average lang yan nasa mga 5 to 7 days Oo. Kung mapapahaba mo yan, magandang signal yan para sa tourism sector. Ngayon, ang problema lang talaga natin dahil mataas ang presyo ng aviation fuel. Tapos syempre yung mga kung makikita mo yung news tungkol doon sa pagparada sa airport ng mga eroplano, 'di ba? Nakaka malaking dagok 'yan doon sa mga air carriers, no? So ngayon kailangan talaga yung sektor ng turismo mag-usap na isa lang yung presyo natin. Pag nag-attract tayo ng investor, dapat nandoon na rin yung presyo ng hotel, ng ticket, ng transport. Kompleto na. Oo. Para pumasok sila. Oo. Package. Kasi malaki talaga. Imagine, makagawa ka lang sila ng mga 5 bagay sa isang araw. No? Makakakuha na sila ng mga 3 na magkakaroon ng trabaho. Correct. Hindi katulad sa Thailand na bawat isang turista nakaka-generate ng 5 trabaho. Ngayon, sa 3 to 500 na isang turista, nasa mga isang trabaho lang ang nagagawa niya. Kasi hindi lahat ng tao na turista nakakagawa ng 5 bagay dito sa atin. Kunyari sa Manila, kung pumunta sila sa Boracay, siguro sa Boracay marami silang magagawa. Oo. No? Oo. Pero yung mga iba na gusto dito, yun ang hindi natin na gagawan ng paraan. Siyempre, tapos yung OFW, definitely medyo kumbaga nakakahinga sila pag tumataas yung gastos. Pero dapat
suportahan natin sila dahil nga tulad ng dito sa ating discarding wise, dagdagan nila yung kanilang savings. Oo. Hindi yung kumbaga lumakas yung pera, uy, medyo may allowance ako gumastos ng iba. Dapat hindi ganoon. Dapat kung may extra ka, hatiin mo. Meron ka, mas malaki dapat doon sa savings kaysa doon sa panggastos. Kasi alam naman natin ang mga OFWs, hindi naman lahat yan laging may trabaho. Correct. Oo. Okay, diretso na tayo sa susunod nating storya, no? Tumaas ng halos 12% ang kabuang assets ng Philippine banking system nitong Abril. Ayon yan sa pinakabagong datos ng Bangko Sentral. Umabot sa 30.1 trillion pesos ang total assets ng mga bangko, mas mataas kumpara sa 26.9 trillion noong Abril nitong nakalipas na taon. Bahagya lamang itong mababa sa 30.3 trillion pesos na naitala noong Marso ngayong taon. Ipinapakita din sa datos na nananatiling matatag ang sektor ng pagbabangko sa gitna ng pagbago-bago sa lokal at global na merkado. Jonas, unang-una, ano-ano itong mga assets ng bangko? Marami yan, ano? Unang-una, syempre, ito yung mga receivable niya, ito yung mga utang, tapos yung iba, yung mga collateral na nakuha na nila. So, lumalaki yan. Tapos yung mga hawak nilang mga investments. So, pag tinatawag nating mark to market, kumbaga kinukumpara nila yung presyo ng pagbili nila at saka ano ang presyo ngayon, definitely kumita sila. So, tulad ng sabi ko kanina, nung isang taon, may mga ginawang hakbang ang Bangko Sentral na pababain yung interest rate. So ngayon, kumbaga parang nagtanim ka, palaki ka ng libro ng pautang, ngayon na biglang medyo nagtaas ng konti, kumita ka. Okay. So ngayon, makikita natin na kumbaga kaya matatag yung financial sector, no? Kasi lalo na ngayon nagipit. Talagang yung iba, kung kaya nilang humiram, hihiram sila para ituloy yung negosyo kasi dapat hindi sila matinag sa ganito, 'di ba? Tulad ng sabi ko, kahit micro SME, ang simpleng strategy dito, SRP, survive, pivot to the new environment, tsaka repurpose. So nandun pa lang tayo sa S, yung survive, no? Kailangan survival natin 12 to 24 months. Kasi tingin natin yung impact ng crisis na ito, hindi naman agad-agad mawawala. Maybe yung nakita nating pagbababigla ng inflation, isang magandang hudyat yan, no? Pero hanggat hindi natatapos yung gera, hindi nagno-normalize yung supply, talagang kumbaga parang medyo hilong-talilong tayo ngayon kasi kada paggising natin dapat tingnan ba nagkaroon ba ng gera, tumaas ba yung langis, 'di ba? Parang yan yung tinitingnan natin. So, yan ngayon yung mga kumbaga ito yung mga tinitingnan ng ating mga mamamayan, ano, tinitingnan nila kung anong presyo ng langis, lumakas pa yung dollar. So yan yung mga tinitingnan nila na kumbaga para either natutuwa sila, 'di ba? So yan ngayon yung ano, ngayon ang isa pa na nakakadagdag sa pananaw ng ating mga mamamayan yung nangyayari sa Senado, no? Siyempre, isang malaki rin yung issue kung bakit yung peso hindi basta-basta bababa ng mga below 61 kasi lahat tayo naghahanap ano solution doon sa problema natin. 'Di ba? Kung matatandaan mo, yan yung 5 Fs, yan yung food, freight, at saka fuel. Oo, bumaba nga yung sa international market, pero yung transmission, yung 40%, yung tinatanong mo kanina, bakit hindi tuloy-tuloy yung pagbaba ng inflation? Kasi hindi natin sinusuportahan ng mga measures para hindi na tayo masyado maapektuhan sa food, fuel at saka sa freight, no? Pag naayos kasi natin 'yan, wala na tayong problema doon sa foreign exchange, yung pang-apat na F.
at doon sa fiscal deficit. Hindi Yun. nagagastos ang gobyerno na magbigay ng subsidy. Mm. Pero kung walang mga measures para suportahan ang negosyante ngayon, dahil dito sa nangyayari sa Senado, mahihirapan maging positive yung ating mga negosyante. Kahit sa international market gumaganda, dito walang suporta tayong nararamdaman, mahirapan tayo. Oo. Ito na, pahapyawan natin itong ikatlong storya natin. No? Bumagsak sa pinakamababang antas sa loob ng 16 na buwan ang Gross International Reserves o GIR ng Pilipinas nitong Mayo. Naitala ang GIR sa $103.937 billion. Mas mababa kumpara sa $104.328 billion noong Abril at sa $105.176 billion noong Mayo ng nakalipas na taon. Ito na ang pinakamababang antas mula Enero 2025 kung kailan nasa $103.271 billion ang reserba. Ano kaya ang dahilan ng pagbaba ng GIR nitong Mayo? Jonas? Yung kumbaga, kung matatandaan mo, yung peso humina ng 61.80, no? Oo. Siyempre, So, part ng hindi siya talaga trabaho ng Bangko Sentral, pero dahil sa para smoothen yung volatility, kumbaga pahinain yung pagbiglang paghina ng piso, kailangan may konting adjustment yung central bank. So, tsaka kung matatandaan mo, tumaas ang presyo ng langis. So yung mga bayarin natin medyo tumaas din. Kaya medyo naubusan ng kumbaga na shock absorber ng ating gross international reserves. So kumbaga sa traditional na pag-analyze ng gross international reserves, dapat ang minimum mo merong ka 3 months. Okay. Ngunit kahit sa 104 billion, meron tayong close to 7 months worth of import. So, or at least 4 months na worth ng ating short-term loans. So, kumbaga, pasok pa yan. Di tayo matakot. Kahit naging 113 billion yan, yan yung all-time high ng ating gross international reserves. Di ba humina pa rin yung piso? Hindi kasiguraduhan ang gross international reserves. Depende yan talaga sa pangyayari. No? Kumbaga ito ay nagiging parang shock absorber lang kung biglang nagkaroon ng katulad ng biglang pag-akyat ng langis, meron tayong mga, kumbaga maswerte tayo pag meron tayong mataas na gross international reserves. Okay. So maganda pa rin yan. Oo. Okay, so diretso na tayo sa ating segmentong alkansa yan, no? Paano pa kaya natin na madadagdagan ang ating budget, Jonas? Okay. So ito ay unang-una yung mga digital services na pwedeng gawin ng ating mga anak. So ito ay zero inventory at saka high margin. Ibig sabihin, walang capital dito, siguro the most 2,000. Okay. So pwede kang kumbaga gumamit ka lang mag-design ka lang sa Canva. 'Di ba? Tama. Yung mga siguro kapitbahay magpagawa ng calling card, yung mga ganyan, resume writing, 'di ba? Pag-manage ng Facebook. Okay. 'Di ba? Ngayon yung mga anak natin na mahilig naman mag-social media, mapagkakitaan nila ito at makatulong, 'di ba? Sabagay. So yan yung isa sa mga potential. So magkano pwede mong kitain diyan? Pwedeng as low as 3 to 15,000 pesos. Laki yun. Dahil lang dito, no? 'Di ba? So ang puhunan mo lang yung kagalingan mo, 'di ba? Yung kaalaman. Gumawa ka ng resume, mag-Facebook management ka, mag-design ka ng poster, menu. So yan, isa sa mga kumbaga madaling pwede nilang gawin. Hindi naman nila kailangan gawin yan araw-araw. Correct. 'Di ba? Oo. So kumbaga nagagamit na nakakapag-SOCMED na sila na kumikita pa sila, 'di ba? Tama. Ngayon, yan yung para doon sa mga anak natin. Ngayon, doon naman sa may bahay, ito medyo may konting mataas na kapital, no? 3 to 5,000. Pwede ka naman mag home base at saka micro kitchen.
Micro kitchen. Kumbaga para mga paluto, 'di ba? Na Oo. kumbaga kaya mo, 'di ba? So pwedeng pagpasok mo sa opisina, ibenta mo sa mga coworkers mo. Mhm. Either, 'di ba? Mm. So yung mga anak mo, ikaw, 'di ba? Yung asawa mo kung nagtatrabaho, 'di ba? Mm. So ito, kailangan lang isipin mo yung ibebenta mo, yung high probability, yung talagang normal kinakain ng ating mga kababayan, no? Ito Correct. yung mga silog, Oo nga. 'di ba? Mm. At silog, 'di ba? Top Mm. silog, 'di Mm. ba? Na pwede mong yung madaling gawin Mm. at init-init lang, 'di ba? Yung mga ganyan. Yung Sabagay, oo. iba nagbebenta lang ng nilagang itlog, o 'di ba? Oo. So, ganun lang kasimple o kaya isang fruit bowl, 'di Hmm. ba? Bili ka ng saging o mansanas, Mhm. chop-chopin mo, Mhm. 'di ba? And Mm. then ibenta mo, 'di ba? Mm So nga. kaysa bumili ka, ito ay isang praktikal na pwede mong magawa sa weekend, inibenta mo ng Lunes. Hindi ka naman Hmm. kailangan magkaroon ng, ang importante lang dito sa ating mga discarding wise, makatulong sa gastos. Correct. Hindi mo naman siya ikakarir na pwedeng gawin, 'di ba? Mm. Ngayon, doon naman sa talagang kumbaga nasa bahay lang, Mm. no? Ito yung ating panghuli. Ito yung maging reseller ka. Oo, oo. Kung magaling ka mag TikTok selling, 'di ba? Ito'y medyo mga 2 to 5,000 yung gastos mo, no? Okay. Kasi syempre bibili ka ng konting mga sample item na para pag Oo. nag-TikTok selling ka, ipapakita mo anong gamit nito, 'di ba? Mm. So, maraming kumita nito nung panahon ng pandemic. Oo nga. So, ngayon marami pa rin talaga ang gumagawa niyan. Depende talaga. So, ngayon dito lang talaga sa ating, lalo na sa ating mga OFW na pamilya, dito dapat marunong tayo mag-research kung ano yung ibebenta at Mhm. saka magkano yung margin Mm. at saka kung meron tayong mga kalaban. Oo. Kasi siyempre ayaw naman natin nagbenta tayo tapos yung iba mas mura. So Mm. kailangan tingnan natin. Yan ang mahirap pag sa mga ganitong kumbaga madaling i-replicate, madaling gayahin na mga Correct. negosyo. Oo. Hindi katulad ng mga unique na kikita ka nga. So at saka simple lang lalo na pag yung mga communities ngayon meron ng FB page, Mm. merong Viber group. So Oo. doon pa lang makakabenta ka Mm. ng kumbaga mabebenta mo yung sarili mo. O ito nagbebenta ako. Mm. O 'di ba? Oo. So pinakita natin yung pinakamura Mm. na o kaya zero yung puhunan mo hanggang doon sa may puhunan na medyo mahal. Mm. So ito ay praktikal na pwedeng gawin, hindi ito kailangan araw-araw. Ang Correct. importante lang dito makatulong sa Mm. mga gastusin lalo na ngayong challenging times. Yan, magandang ano yan magandang advice yan, no? Next week, Jonas, ano ang topic natin? Oh, ngayon naman yung susunod, although ngayon kasi patapos na yung summer, pero Oo. doon sa mga ibang mga bata, yung medyo adult na, no? Mm. Ito naman yung uso na magkaroon ng parang summer job. Yun ang pag-usapan natin. Oo. Ano mga importansya na magkaroon ng summer job, Mm. 'di ba? O kaya pag lalo na pag college, may term break Oo, yun. at gusto mo magpahinga pero kumbaga ito ay isang experience. Pag-uusapan natin 'yan. Mm. Ano ba yung nagiging benefit Mm. pag nagkaroon ka ng parang summer job or Mm. part-time job? Oo. Lalo na pag estudyante ka. Yun ang Correct. pag-usapan natin. Oh, yan, importante yan. Ako, kasi sa taas nga ng bilihin, sa pamasahe, ganun-ganon. So, karamihan nga ng mga pumapasok ng college, actually, maski man yung mga senior high, kahit papano, gusto nila na may kahit part-time job, di ba? Para masustentuhan yung mga pangangailangan nila Oo. sa eskwelahan. No? Magandang ano yan. Kaya Kaso, abangan nyo yan next week, ha? Oo, kasi yung iba, iniisip lang nila yung pera. Oo. So pag-uusapan natin, ano pa yung ibang benepisyo pag nag-summer job ka? Ano nararamdaman mo? Ano Mm-mm. mga
mai-experience mo pag nag-summer job ka. Ayan. Okay. So, abangan nyo yan next week, no? So, bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo. Ako po si Jonas Ravelas. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.